Pag-usapan natin yung very popular investment among Filipinos, which is Pag-ibig MP2. Is Pag-ibig MP2 a good investment for Filipinos? This video will answer that. And how much are we really getting in returns after inflation? Sasagutin din natin yun. And ano ba yung hidden risk of MP2? And ano ba yung better alternative to MP2? I will reveal that at the bandang end ng video, so speak for that. So here are the returns of MP2 since nagsimula yung MP2. So not bad. Most of the year, more than 5% in the past 5 years. More than 6%. Pero kailangan natin i-adjust yung returns for inflation para mas malaman natin kano ba talaga yung kinikita ng pera natin. So for example, nag-invest tayo sa MP2 in the past 5 years ng 10K per year. So, after 5 years, meron tayong total investment na 50,000. Yung magiging value nun after 5 years will be 61,271. In-assume natin dito na yung interest each year are reinvested. So, total return nun is 22% over that span of 5 years. Pero kung i-adjust natin yung for inflation, yung value lang ng investment natin is 53,482. Ang total return is 7%. Adjusted for inflation. So, kung mapapansin nyo, malaki yung fall from 22% nominal to 7% real or after inflation. Kasi nga, yung ginamit na ko doon na inflation is yung mismong CPI inflation rate ng Philippines. So, kung mapapansin nyo, malaki yung inflation rate nung 2022-2023. Kaya nag-fall ng ganito yung nominal to real. Pero kung for the past 10 years naman tayo nag-invest ng 10K per year, 100,000 yung total na yun, magiging value after 10 years is 147 yung nominal. Yung inflation adjusted, 142. Mas better na siya from nominal na 47% return to real na 42%. Ano ba yung hidden risks of inflation? Ayun nga, tulad nung pinakita ko sa example na 5 years, malaki yung return na nakain na inflation. From 22% return in 5 years, naging 7% na lang. So, ito gumawa ko ng example na visual and may real world example para mas madali natin maintindihan or conceptualize ano ba yung effect ng inflation sa ating investment. Dito sa example ko, let's assume na kunyari noong 2020, yung isang sako ng bigas ay nagkakahalaga ng 1,000. So, noong 2020, kung yung 50,000 mo na investment, makakabili siya ng 50 sako ng bigas. 50,000 divided by presyo ng bigas, 1,000. Pero pagdating ng 2024, kasi nga dahil may inflation or pagtaas ng mga bilihin, yung magiging presyo ng isang sako ng bigas is 1:1. Ginamit ko dito yung actual inflation rate. So, for example, kung 1,000 talaga isang sako ng bigas in 2020, pagdating ng 2024, 1,218 na yung presyo. Yun yung inflation, yung pagtaas ng mga bilihin. So, kung pagdating ng 2024, kung hindi ka nag-invest, yung 50,000 mo ng 2020, 50,000 pa rin naman siya ng 2024. Pero yung mabibili mong sako ng bigas, mas konti na lang. Magiging 41 na lang. 50,000 divide mo nung presyo ng sako ng bigas sa 2024, 1,218. Kasi nga dahil may inflation, bumaba yung purchasing power ng pera mo. Hindi nabawasan yung pera mo nominally. Yung 50K mo ng 2020 is 50K pa rin ng 2024. Pero yung mabibili nun, mas konti na lang. From 50 sako ng bigas ng 2020, 41 na lang na sako kasi nga tumaas yung presyo dahil nga may inflation. Pero syempre kaya tayo mag-i-invest para ma-preserve yung purchasing power ng ating pera. Ako mas iniisip ko na ganun yung investing kaysa dun sa return. Kasi iniisip ko na kailangan ko mag-invest kasi kailangan ko ma-preserve yung purchasing power ko. So, kung nag-invest ka naman sa MP2, 61,271 yung value ng investment mo kasama yung mga interest.
pag dinivide mo yan sa presyo ng bigas ng 2024, 1218. So, 50.3. Mas mataas ng konti kung di ka nag-invest. I mean, mas mataas talaga siya kung hindi ka nag-invest kasi hindi ka nag-invest, sigurado na from 50 noong 2020, 41 na sa ako na lang. Pero dahil nag-invest ka, yun, naging 50.3. Kung walang inflation, yung mabibili mo sana ng bigas is 61 na sa ako. Pero that's not the reality kasi the reality is we have inflation. Sabi nila that taxes lang naman sigurado. Pero pa nga inflation. So, kung ganun yung point of view mo pagdating sa investing na kailangan mo mag-invest kasi kailangan mo i-preserve yung purchasing power. Mas isipin mo na ano ba yung pinaka-best investment na pwede kong pag-investan para matalo ko yung inflation. So, kung nanonood kayo ng channel nito, alam niyo na lagi kong binabanggit yung Bitcoin and yun, yung buong channel nito is circled around Bitcoin. So, gawin natin example, paano kung sa Bitcoin ka nag-invest, same example na 10K per year for the past 5 years. Yung magiging value mo ang investment mo kung sa Bitcoin is 261,000 compared sa 61,000 lang pag MP2. And ilan yung mabibili mo sa ako ng bigas kung sa Bitcoin ka nag-invest? Balikan natin example kanina, kung di ka nag-invest, 41 na lang. Kung nag-invest ka sa MP2, 50. Pero kung nag-invest ka sa Bitcoin, 214. Napakalaki, diba? Pwede mo na pakainin yung buong barangay nyo. Kasi nga yun, malaki yung return sa Bitcoin over those period. Ito pa ang mga another example na pinapakita kung paano na-preserve ng Bitcoin. And hindi lang preserve, nag-grow niya rin talaga yung purchasing power mo. So, dati yung presyo ng bahay sa Amerika to. Noong 2016 to 88,000, tumaas yung 220. Noong 2020, tumaas yung 2024. Pero pag denominate mo sa Bitcoin, pakunti ng pakunti. Kasi tumataas yung value ng Bitcoin. Mababa yung value ng dollars, kaya tumataas yung presyo ng bahay. Yung lagi natin iniisip yung mga bahay, tumataas yung value. Pero the reality is bumababa lang yung value ng pera natin, kaya tumataas yung presyo ng bahay. Napakahirap intindihin, diba? Kasi yung pera mo, hindi naman, yung pera mo dati, kunyari 2020 is 50,000. Pagdating ng 2024, 50,000 pa rin. Pero yung mabibili niyang konti na lang. Ito pa, another example. Ito naman, pinapakita niya yung pagtaas ng purchasing power ng Bitcoin. Pero mas madaling i-summarize lahat to na isipin na tumataas yung mga presyo ng bilihin kasi nga, or yung tinatawag na inflation, meron tayong inflation kasi nga nagpiprint na mas maraming pera. Yung mga bilihin, hindi naman talaga tumataas yung presyo nila palagi on its own. Yung reason lang kaya tumataas kasi laging nagpiprint ng pera yung mga government. And yung money natin was designed to be that way. Kaya rin na-invent yung Bitcoin kasi yung Bitcoin was created para maging hedge doon sa monetary debasement or currency inflation. Kaya rin tumataas yung value ng Bitcoin kasi napaka-scarce and limited niya. Unlike nung pera natin na madaling i-print, kaya ayun, tumataas at ng bilihin. Pero kung nagsisave and invest ka sa Bitcoin, imbes na magmahal din yung mga bilihin in your terms, nagmamura sila kasi sinisave mo yung pera mo sa investment na ayun, mapoprotect ka sa currency debasement or sa money printing or sa inflation. Conclusions, wala akong intention na i-bash yung MP2. I'm not saying it's a bad investment. That's for you to decide. My point lang in this video is to realize that we need to factor ano ba yung effect ng inflation sa ating mga investment. Kasi nga, inflation is a big risk regardless ano pa yung investment mo. I'm not saying na ibenta mo yung MP2 mo and bumili ka ng BTC. Again, that's for you to decide. And of course, hindi naman porket nang pakita ko na maganda yung performance ng Bitcoin in the past, ganoon na in the future.
again, that's for you to decide also. And Bitcoin is volatile, hindi porket mataas yung purchasing power niya over time, ibig sabihin straight only, up only lang. Kasi nga Bitcoin is very volatile. Ako nung unang beses akong bumili ng Bitcoin, after 1 year, yung market value ng investment ko is sitting on a 50% loss. Pero after 2 years, 3 years, na times 2, 3, times 4, times 5. Kasi nga, yung volatile ng Bitcoin pero kung mag-invest ka lang dire-diretso and over a long period, it's more likely to go up. But it's not up only. Kasi volatile nga. But volatility is not risk. Yung MP2 hindi siya volatile kasi fix yung ano mo. Yung fix yung repayment ng principal mo. Tulad ng mga bonds or cash interest. Hindi siya volatile. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya risky. Kasi nga yung inflation yung pinaka-risk natin. Yung principal na investment mo, sigurado na madidebase. Sigurado na liliit yung value dahil sa inflation. Kaya kailangan kung ano man yung interest nun, dapat ma-outpace na yung inflation. And yung Bitcoin naman on the other hand is very volatile. Pero napakalaki ng return mo based on historical performance kung doon ka nag-invest. So, is it risky? Is it pag volatile? Is it means that it's risky? That's not always true. Kasi nga, mas isipin mo na yung inflation yung tunay na risk kasi yung kasiguraduhan na may inflate yung pera natin. That's it. Thank you for listening.